Ika-4 na quarter, ang occupancy rate ng hotel ng Lee Corporation ay bumaba ng 40%. Bumaba? Ano kayong lahat na nakaupo dito? Sa tingin nyo ay silbi nyo. Assistant Sue, ipagpatuloy mo. Ang pangalan ko ay Suwan. Sa panlabas, ako ang assistant ni Emily. Pero sa pribado, ang relasyon namin ay... Ang taglamig ay off-season. Hindi ganoon kataas ang gasto sa hotel. Tingnan mong mabuti ang datos. May makapagsasabi ba kung bakit? Assistant Sue, sa tingin mo, sapat na ba yan? Mr. Lee, para sa Tagsibol. Naglunsad kami ng bagong kampanya. Talagang kasalanan namin ito. Titiyakin kong pangungunahan ko ang aking team na magtrabaho ng doble. At patasin ang aming performance. Nandito si Madam Lee para sa inspeksyon ngayon. Dapat tayong maghanda. Hoy, narinig ko na si Suwan. Nakapasok dahil sa koneksyon. Magulo ang pribado niyang buhay. Hindi katakataka na pangit ang trabaho niya. Pinapagalitan tayo araw-araw dahil sa kanya. Nagkataon lang. Tamang-tama, tanggalin natin ang baho na yan. Ikaw. May mga bisita na darating. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga bisita? Sabi ng lahat. Hindi gumagamit si Ailey ng babaeng assistant. Pero ginawa niya ako ng exception. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi ka mababasa kahit kaunti. Walang nakakaalam na ito ay transaksyon. At walang nakakaalam. Pagkatapos ng 5 ang sikreto sa opisina ni Emily. Punasan mo. Mukhang si Assistant Sue ay talagang gusto ito. Hengzi, hindi mo ako mapapatawad. Hindi ba? Lumabas ka, lumabas ka. Sino ito? Paano mo nagawang pumasok na mukhang gasgasan? 1-1, saan ka pupunta? Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Sagutin mo, pakinggan mo siya. Gagawin ko itong mas kapana panabik. Hengzi, pakiusap, umuwi ka na. Hindi tayo pwedeng magkasama. 1-1, pinipilit ka niya, tama? Paano nangyari iyon, Lee Hengzi? Sobrang inosente ka pa rin. Sinasabi ko sa iyo. Pera lang ang gusto ko. Hindi maaari. Hindi yan totoo. 1-1, hindi ka ganyan. 1-1. Sobrang pinoprotektahan mo siya. Pero wala siyang alam. Mula ngayon, mapupunta siya sa langit. At ikaw ay mahuhulog sa impyerno. Nakaka-interest, haha. Paano ka nakapasok sa ganito karaming utang? Paano ko ito babayaran lahat? Hindi ka ba nakahanap ng pretty? Hindi siya makakatakas sa mga utang ng ating pamilya. Kaya tutulungan kanyang bayaran ang mga ito o pareho kayo ililibing ng buhay. Hengzi, patawad. Nasa impyerno na ako, nadungisan at napahiya. Sana hindi na tayo magkita muli. Hindi ko na siya mahal. Huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Hengzi, nais ko sa iyo ang isang magandang kinabukasan. Mula ngayon. Hoy, sinabi ng young master na sabihin sa'yo, sumisigaw siya ng malakas kapag nasa ibabaw siya. Haha, hindi mo pa narinig yan. Dati, hindi ba? Young master, sinabi ng matandang ginang na naglibang ka na ng sapat, oras na para umuwi. Suwan. Tiyak na pagsisisihan mo ito. Universidad ng Gokso? Bakit sa tingin mo, dapat ka naming kunin?
Nakakuha ako ng tawag para sa interview, kaya ako naparito. Suwan, ikaw na babaeng walang puso. Paano mo ito nagawa sa akin? Patawad. Ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon para makahanap ng blind date para sa kanya. Pero patuloy siyang nagrereklamo sa lahat ng Talaga namang pinaghirapan ko to. Ma, alis na tayo. Nahihiya ka ba sa akin? Si matandang Wang, medyo matanda na siya. Pero mayaman siya. Noong college ka, hindi mo ba iniwan ang dati mong kasintahan para sa pera? Ma, tumigil ka na. Sabihin mo sa akin, anong problema? Nahanap ko si matandang Wang, sobrang yaman niya. Hello, Mr. Lee. Gusto niya ng mayayaman. Young master. Basta may pera, gagawin niya ang lahat. Hengzi. Ang dami ng taon. At perpekto ka pa rin tulad ng dati. 1-1. Ang dami ng taon. Nagsisi ka na ba? Nawala ang lahat sa akin. Habang nakatingala sa'yo mula sa impyerno. Pero nang makita kita, wala akong pinagsisisihan. Bilisan mong maglinis. Huwag kang gumawa ng eksena. Hengji. Ito ba ang bago mong assistant? Madam, hindi ko sinasadya. Isa ka lang basura. Butler shoe. Opo, madam. Paalisin mo siya para sa akin. Mga gwardya. Nasa akin na ang kontrol. Hengji. Malapit nang bumalik sa bansa si Binibining Bay. Mas mabuti pa, ang mga hindi kaaya-ayang tao sa paligid mo, linisin mo. Mga produkto lang. Huwag mo nang alalahanin. Gusto mo ba? Mukhang hindi nasiyahan si Assistant Sue. Ilabas ang pinakamahal na alahas sa tindahan nyo, ang assistant ko. Mahilig sa mamahaling bagay. Ginoong Lee, ito ay kwintas na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Pinakaangkop ito sa iyong katayuan. 5 milyong dolyar. Assistant Sue. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Anong ginagawa mo? Nakakaintriga. Mukhang maganda talaga. 1,000 dolyar ay napakamahal. Ayoko nito, pakibalik na lang. 1-1, karapat-dapat ka sa pinakamaganda. Assistant Sue, subukan mo ng maayos. Sa ganitong paraan, maipagpapatuloy ko ang pinakamaganda para sa aking kasintahan. Ginoong Lee. Tapos ka na bang Siyempre. Hindi pa sapat. Binibining Bay, mukhang mayroon na si Ginoong Lee. Ipatawag agad ang aking pribadong jet. Sabihin kay Ginang Lee. Ako, ay bumalik na. Hello, Binibining Bay, Ginang Lee. Bakit ka pa personal na lumabas? Oh, anak, ang iyong engagement banquet kasama si Hengji ay dapat isama sa agenda. Ngunit narinig ni Binibini na si Ginoong Lee ay may iba sa labas at namaga ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Huwag mong sabihin iyan. Heng, ay may sariling mga problema.
Ayusin ang isang engagement banquet para ang mga nag-aasam na ito malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tugma sa katayuan sa lipunan. Opo. Ang aking kasintahan ay mahilig sa mga bagong bagay. Kung gayon, pakiusap Assistant Sue. Punasan mo ito at dalhin sa aking opisina. Oh, nanay, kailan mo babayaran ng paunang bayad? Ang tao ay buntis na. Hindi mo ba gusto na ang iyong apo ay ipanganak nang walang matirhan? Ayoko ng apo na iyon. Hoy, hindi. Mabuting anak, huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan para sa iyo. Mabuting anak, kapag nakuha ng iyong kapatid ang pera, magpupunta tayo para mag-propose. Pero kailangan pa rin nating bayaran muna ang mga regalo sa kasal, tama? Wala na tayong pera ngayon. Ano ang gagamitin ko para pakasalan siya? Ate ko, Tara na. Ikaw na walang puso. Napakarami kong isinakripisyo para sa iyo, tapos uupo ka lang dito at magpapasarap. ay, mama, ang ate ko ay nagsusuot ng napakamahal na kwintas habang hinahayaang matulog sa kalsada ang asawa ng kanyang kapatid. Ibalik mo sa akin. Naghirap ng husto si mama para palakihin ka. Ano bang malaking bagay ang isang kwintas? Hindi ka naman manunood lang, habang ang kasal ng kapatid mo ay nasa Syra, di ba? Kumilos ka ng maayos, pag mamayari ito ng iba, hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo pa nakakalimutan ang aral noong kolehiyo, di ba? Paano ka nakalubog sa ganito karaming utang? Paano ko ito babayaran lahat? Hindi ka ba nakahanap ng gigolo? Bakit hindi ka niya tinutulungan? Hindi rin siya makakatakas sa mga utang ng pamilya natin. Talaga pong hindi ko kaya sa pagkakataong ito. Ibalik mo. Ito ang luha ng Mona Lisa. Kahit tinatawag itong ngiti ng Mona Lisa, nabuo ito mula sa napakaraming luha. Kaya naman tinawag itong luha ng Mona Lisa. Ikaw, luha. Ito ang unang beses na may naglarawan nito ng ganyan. Isang kwintas na nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Para isuot ang korona, unang pasanin ang bigat nito. Ang bigat ng kwintas na ito ay higit pa sa kayang pasanin ng aking pamilya. Ito na ang sikat na Young Master Loop. Pag-aari niya ang buong mall na ito. Higit pa sa isa lang ito. Ang buong business district ng Cabecera ay nakasalalay sa kanilang pamilya para Dito, nabago na ito. iminungkahi ito ng babaeng ito. Sinabi niyang ang pagdagdag ng isang patak ng blood diamond ay magpapaganda dito. Gugustuhin mo bang ipamigay sa akin ang kwintas na ito? Hindi. Wan, masyadong matigas ang sinabi ni nanay kanina. Hindi ba ikaw ang personal secretary ni Mr. Ang pagkuha ng kwintas mula sa kanya para sa gastusin sa bahay ay hindi naman dapat malaking bagay. Tama, ate. Nay, kayong dalawa na muna ang umuwi. Hahanap ako ng paraan para ayusin ang isyu ng bigay kaya. Dahil sabik na sabik kang hilahin ako papasok sa kwarto, bakit hindi gamitin ka? Para makipagkasundo sa akin. Talaga kailangan ko ang kwintas na ito. Pero hindi ako ganoong klase ng tao. At saka, ang pangalan ko ay Suwan. Inisip ni Binibining So. Nagagawa ako ng kung anong kasunduan sa'yo. Hindi ba't sinabi mong gusto mong gumawa ng kasunduan gamit ang katawan? Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sa tingin ko, ikaw at ang kwintas na ito ay perpektong magkatugma. Nagkataon, naghahanap ang team ko ng mga modelo. Kung sasali ka sa team ko, 3 beses ang sahod mo. Bawat piraso ng alahas ay may nakatakdang may-ari. Napakahalaga nito sa'yo. May espesyal ka bang iniisip? May espesyal. Mayroon akong pagbibigyan. Paumanhin, pero kailangan ko itong dalhin. Tapos na, alas 5 na. Kailangan kong umuwi araw-araw ng alas 5. Pakiusap. Alas 5. Maaari bang sa oras na ito, nawawala ang iyong mahika? Talaga itong kailangan ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Tiyak na babayaran ko ang pabor na ito.
hindi makapasok pagkatapos ng alas 5 araw-araw. Bakit siya, si Suwan, ay nakakapasok? Sino ang nakakaalam kung anong mga daya ang ginamit niya? Ginoong Lee, nalinis na ang kwintas. Assistant Sue, hindi ka dapat nahuhuli sa ganitong oras. Nakalimutan mo ba na ang iyong ina ay pumirma ng kontrata para sa'yo noon? Naantala ako ng isang bagay. At saka, pwede bang huwag mo sa kumpanya simula ngayon? Malinaw na nakasaad sa kontrata. Alas 5, obligado kang pumasok. Pero iniisip ng lahat na nakapasok ako sa kumpanya dahil sa koneksyon. Assistant Sue, sa tingin mo ba, nakapasok ka batay sa sarili mong kakayahan? Hindi. Kung gayon, pakiusap, Assistant Sue. Gampanan mo ng maayos ang iyong mga obligasyon. Hengzi, kung galit ka sa akin, ibabalik ko lahat sa iyo. Hoy, kayong dalawa. Ano ang status ninyo? Wala ba kayong mga mata? Huwag mong sabihin yan. Ang status ay nakasulat sa mukha. Ailey, maaari po bang huwag ninyo itong gawin dito? Hindi ba tayo nagkasundo? Pero, Kung gayon, huwag mo na akong piliting ulitin pa. Aheng, nasaan ang opisina mo? Miss Bai, dito po. Lee, huwag po. Hindi mo ba gusto ang pera? Kaya, ano ang pinagkaiba kung sino ang kadel mo? Zai, sa totoo lang, noon. Lee, huwag. Aheng, nandoon ka ba? Lee, pwede bang huwag mo itong gawin dito? Miss Bai, nandito ka na rin sa wakas. Lahat kami ay umaasa para sa iyong kasal kay Mr. Lee. Salamat sa inyong lahat sa paghihirap. Manlilibre ako ng afternoon tea para sa lahat ngayon. Sige. Hindi man lang magawa ng maayos ang isang maliit na gawain. Lumabas ka. Aheng, huwag kang masyadong magalit. Miss Bai, Mr. Lee, siya. Parang may iba na siyang kinakasama. Teka. Aheng, sino siya? Isa lang siyang subordinate. Huwag mo siyang pansinin. Aheng, huwag mong sabihin yan. Ang subordinate mo ay kaibigan ko. Hello, ako ang fiancé ni Aheng. By Rusia. Hello, ako si Assistant Suwan ng Presidente. Suwan. Ang ganda ng pangalan mo. Assistant Su. Salamat sa pag-aalaga mo kay Aheng. Trabaho ko lang po. Miss Bai, kung wala na, aalis na po ako. Narinig ko na na kumuha si Aheng ng mahusay na assistant. Nagtataka ako, Miss, saan ka nagtrabaho Bumili si Miss Bai ng afternoon tea para sa lahat. Assistant Sue, kunin mo. Aheng, paano mo hahayaan si Miss Su na kumuha niyan? Kulang tayo sa tauhan ngayon. Miss Su, paumanhin na. Miss Bai, may iba pa akong kailangang asikasuhin. Aheng. Hengzi. Napakahirap para sa akin na makaahon mula sa impyerno. Sapat na ang makita ka. Ano pa ang mahihiling ko? Miss Su, may gusto akong itanong sa iyo.
Sige na, Miss Bai. Aheng. Mukhang may ibang babae sa labas. Ano? Miss Su, kilala mo ba kung sino siya? Ako lang naman ang assistant ng Wala rin akong alam sa mga negosyo niya. Naiintindihan ko. Pero Miss Su, napakaganda ng scarf mo. Naisip ko lang kung pwede ko makuha iyon. Mahal ko, hindi sapat para sa iyo ang ganito kamura. Pero kulang pa rin ako ng accessory. Mahal ko, karapat dapat ka sa pinakamaganda. Subukan mo ng maayos. Sa ganoong paraan, maibibigay ko sa iyo ang pinakamaganda na mayroon ako ang aking kasintahan. Hengzi, sa wakas ay nakahanap ka na ng taong pinapahalagahan. At wala akong karapatang magselos. Di ba? Anak, nasa ibaba lang ako. Paumanhin. Ma, anong ginagawa mo rito? Wangguan, kailangan mo akong tulungan. Tumayo ka, tumayo ka. Nandito na naman ang mga maniningit. Sabi nila kung hindi ako magbabayad ngayong pagkakataon, papapatayin nila ako. Ang sahod ko noong nakaraang buwan, hindi ba't nagamit na iyon para bayaran ang mga utang? Kailangan mong magpakasal ng kapatid mo at wala pa tayong disenteng regalo para sa kasal. Hindi mo man lang siya mabibigyan ng kwintas. Ano ang dapat gawin ng isang ina? Talaga bang pinipilit mo akong mamatay? Ma, pero hindi ka pwedeng patuloy na manguta. Bakit hindi mo ako dalhin kay Ginoong Lee? Malaki ang ibinigay niyang pera sa atin noong huli. Sa pagkakataong ito, tiyak na, maawa siya sa ating mag-ina. Tara na. Hindi ako pupunta. Bukas ang engagement banquet ng Batang Panginoon. Binibining Su, kailangan mong dumalo. Sa tingin ko hindi ako makakapunta. Sinabi ni Ginang Lee, kung dadalo si Binibining Su, dodoblehin ang sahod mo. Hengzi, alam kong hindi ako dapat nandito. Pero ang mga utang ng pamilya. CJ, pupunta ako. Gaano sila kabagay? Hengzi, dapat kinukongratulate din kita. Pero bakit sobrang sakit ng puso ko? Bakit ang tagal mo? Bilisan mo at hiwain ang mga dalandan na ito. Ano ang hinihintay mo? Magtrabaho ka. Pagbati kay Ginoong Lee at Binibining Bai sa inyong masayang pagsasama, naway magkaroon kayo ng 100 taon ng kaligayahan. Pagbati, pagbati. Sinabi ni Ginang Lee, na ngayon ay dobleng pagdiriwang. Hindi na tumatanda si Assistant Su. Si Ginoong Leon na ito ay nagtatrabaho sa aking tahanan bilang isang bricklayer sa loob ng ilang taon. Siya ay mapagkakatiwalaan. Ngayon, ako ang magdedesisyon na ayusin ang iyong kasal. Ginoong Leo, kontento ka ba? Opo. Malaki ang dibdib at malaki ang puwit niya. Magaling para sa panganganak at pagpapalaki ng mga anak. Nanay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Hindi pa ako patay. Ang Lee Group. Sinabi ko na, kaya't may bisa na, tama? Ano ang masasabi mo? May tao. Opo, Ginang. Hengzi, ang pinakadesperadong bahagi ko. Sa wakas ay nakita mo na. Ang mga kabataan ay puno ng pagnanasa. Kapag nagkakilala, mabilis silang nagiging malapit. Ginang Lee. Bata rin ako. Bakit siya? Bakit hindi mo ako tulungan na makakilala ng iba, Ginang Lee? Ito ay isang singsing na ang pamilyang Lo ay nagpagawa sa libu-libong manggagawa para sa engagement.
Bakit pa namin pahihirapan si Batang Panginoong Lo na personal itong ihati? Pakisabi ang aking pagbati sa iyong mga magulang. Batang Panginoon, narinig ko ang matatandang Ginoo at Ginang Lo ay nagretiro sa bundok. Iniwan ang lahat ng usapin kay Batang Panginoong Lo. Isang henyong taga-disenyo, isang prodigy sa negosyo. Sino ang hindi gugustuhing pakasalan siya? Tumigil ka sa pananaginip. Kung pag-uusapan ng dobleng kaligayahan, mayroon nga talagang isa pa. Ang dalagang ito ay may malalim na damdamin para sa akin. Determinadong pakasalan lamang ako. Sana ay pagpalain tayo ni Ginang Lee. Ikaw, Binibining luha. Nakalimutan mo na ba agad ang ating kasunduan? anong pagkakataon? Narito siya para tulungan talaga ako. Ang assistant ko ay abala sa trabaho at sa kasalukuyan ay walang plano para sa romansa. Kaysa hayaang makinabang ng libre ang isang bricklayer, mas mabuting gumawa ng pabor. Ang pamilyang Lee at Lo ay palaging magkaibigan. Kung nais niyang Master Lo na makipagkita sa isang tao, natural na gagawin ko ang pagiging matchmaker. Ang pagpapakasal kay Young Master Lu ay biyaya mula sa mga buhay ng mabuting karma. Miss Su, binabati kita. Ikaw at ako. Bagaman handang ipagkaloob ni Miss So ang sarili niya sa akin. Nahihiya ako. Ang bagay na ito sa romansa, natural na nagsisimula sa simula. Hakbang-hakbang. Wanguan, aalis ka na naman ba sa akin agad? Wanguan, saan ka pupunta? Alam mo, sina Young Master Lo at Assistant Su, hindi ba sila bagay na bagay? Bagay. Bagay na bagay. Hengzi, gusto mo na ba talaga na itaboy ako? Nagtataka ako kung may karangalan ako na makasalo ka sa hapunan. Perpekto. Mayroon bang partikular na gustong kainin si Miss Bai? Siguro ay susundin natin ang gusto ni Assistant Su. Kaya, sino ang mag-o-order? Miss Su, mangyaring ikaw na. Malayo ang nilakbay ni Miss Bai. Ang pagkaing ito ay isang welcome dinner. Bakit hindi tayo umorder ng gusto ni Miss Bai? Naaalala ko, pinakagusto mo ang nilagang hipon. Masyadong mahirap balatan ang hipon. Natatakot akong madumihan ang mga kamay ko. Hindi mo na dapat binibili ang hipon. Hindi ko kayang balatan kasing bilis mo. Lahat ng ito ay para sa'yo. Ang aking maliit na tanga. Mahal ko, umorder ka ng gusto mong kainin. Miss Su, masama ba ang iyong pakiramdam? Hindi. Pero sa totoo lang, gusto ko talaga ang hipon. Dahil hindi mo gusto. Basta't gusto mo, hihisan ko para sa'yo kahit gaano pa kahirap. Miss Bai, masama rin ba ang iyong pakiramdam? Buksan mo ang iyong bibig. Paumanhin.
Kailangan kong gumamit ng Tandaan mo, ikaw ang unang nakawala sa kanya. Ano? Nakahanap ka na ng bagong lala? Nagmamadali ka na bang tanggalin ako? Hindi, gusto ko lang na maging maayos ka. Maging maayos. Assistant Sue. Tunay kang mapagbigay. Hindi ka pa ba nasasapatan sa nangyari? Ginoong Lee, dapat na tayong parehong mag-move on. Mag-move on? Suwan, hawakan mo dito. Paulit-ulit mo nang tinutusok ang puso ko. Anong karapatan mo para sabihing mag-move on ako? Hengzi, paumanhin. Nasaan ka? Nakahain na ang lahat ng putahe. Ginoong Lee, mayroon kang kasintahan. Dapat mo siyang tratuhin ng mas mabuti. Kaya, sa paningin ni Miss Sue, bukod sa kwintas na ginawa, na may luha, pati ang mga putahe. Ang ibig kong sabihin, ang lames ang puno ng putahe na ito, kung hindi natin kakainin agad, iiyak na sila. Ang relasyon ni Ginoo at Ginang Lee ay tunay na kahanga-hanga. Dahil may nagsabi sa akin na dapat na akong mag-move on. Ano sa tingin mo, Assistant Sue? Binugbog si nanay. Nasa kritikal na kondisyon siya. Sabi nila kung hindi sapat ang pera, kukunin nila ang buhay namin. Ano? Paumanhin. Young Master Lu, bigla akong nakaramdam ng mababang blood sugar. Maaari ka bang bumili ng candy para sa akin? Binibining Sue, kung may iba ka pang kailangan ng tulong, huwag kang mag-atubiling magtanong. Kung maaari mo akong ihatid sa bahay mamaya, magiging maganda iyon. Sige, hihintayin kita kahit gaano pa kahuli. Ate, anong oras na? Nandito ka pa rin nakikipag-flirt, halos mamatay na si nanay. Oh, ate, bilasin mo, hinihintay ka ni nanay para bayaran ang kanyang gamutan. Doktor, kumusta ang nanay ko? Ang pasyente ay may maraming malambot na tissue contusions. Sa kabutihang palad, dinala siya sa tamang oras. Nanay, ayos ka lang ba? Oh, ate. Sinabi ng mga nagpapautang, kung hindi natin mababayaran agad ang utang, maaari tayong tumakbo hanggang sa dulo ng mundo. Hahabulin pa rin tayo. Ate, malapit na akong ikasal. Kailangan mong maging responsable para sa akin. Ako ang responsable sa pagbili ni nanay ng mga mamahaling gamit para sa iyo noon. Para makahabol ka sa mga babae at nakakalikom ng mataas na interes na utang. Tinutulungan na kitang bayaran ang utang mula pa noong Isinakripisyo ko ang aking kasintahan. Hindi ba sapat ang buhay ko? Naghirap ako ng husto para palakihin ka. Para lang palakihin ang isang walang utang na loob na tulad mo. May mga mata ang langit. Hindi ako makamatay ng payapa. Paumanhin po, kulang po ang pondo ng card. Paano na naman walang pera? Ang lugar na ito ay parang walang katapusang Walang katapusan. Naihatid ng ligtas si Candy. Ngayon, dapat na kitang ihatid pa uwi. Miss Tears, sana hindi ka iiyak ngayong gabi.
Isang inang adik sa sugal. Isang walang kwentang kapatid na umaasa sa iba. Ito ang aking nakatakdang pagbagsak. Walang tamis, puro paitlak. Bakit ikaw na naman? Ano? Sino pa ang inakala mong ito? O sino ang gusto mong ito? Si Young Master Lu ba, nakakadala mo lang? O noon pa man, ang mayamang bata na nagbayad para sa isang gabi kasama ka? Bakit sila pwede, pero ako hindi? Hindi mo kaya. Li Hengzi, sa hotel noon, nilinaw ko na sa iyo. Hengzi, 1-1. dapat ka nang umuwi. Pinilit ka niya siguro, tama? Imposible para sa atin. Masyado ka pa ring inosente. Sinasabi ko sa iyo, 1-1, hindi ka ganoong klase ng tao. pera lang ang gusto ko. 1-1. Sapat na ba yan? Sapat na ba yan? Dagdag pa ito. Sapat na ba ito para bilhin ka ngayong gabi? Lee, paumanhin. Maliban sa bawat araw alas negatibo 5 ng hapon. Hindi mo ako mabibili. Sa wakas inaamin mo na, di ba? Naging mapagmataas at materyalista ka noon. Ginamit mo ang katawan mo para sa transaksyon. Binaliwala mo ang ating mga damdamin. Ano iyon, Ging Lee? Ngayon mo lang ako nakilala. Ano ang sabi mo? Sabi ko tama ka. Ako ay mapagmataas at materyalista. Gusto kong gamitin ang katawan ko para sa transaksyon. CJ, transaksyon. Ngayon, iniuutos ko sa iyo na makipagtransaksyon sa akin. Ang kontrata ay pinirmahan ng aking ina. Sumunod na lang ako. Maliban doon, ayoko kang makita kahit saglit. Suwan. Walang puso ka. Hindi ako makapaniwala na may pag-asa pa ako para sa'yo. Hengzi, huwag ka nang umasa pa sa akin. Ganito para sa iyo at sa akin. Ang pinakamagandang wakas. Gusto ko lahat ng baho niya mula pagkapanganak, lahat ng iskandalo niya, lahat. Ganun ba siyang klaseng tao? Siya yun, siya yun. Nako. Hindi malaking bagay kung mapapahiya lang siya, pero nadungisan niya ang reputasyon ng buong Lee Group. Anong sakuna? Mga kahihiyan ng isang sekretarya. Nawalan na ng mukha ang Lee Group.
Ikaw na naman, nais kong bigyan ka ng magandang kasal, pero tinanggihan mo ang kabutihan ko at pinili ang mahirap na daan. Nasa nakaraan ko na iyon. Handa akong akuin ang responsibilidad basta't hindi madamay ang kumpanya. Responsibilidad, kaya mo bang bayaran yan? Sino nagpasok sa'yo? Lumabas ka. Ayokong utangin sa'yo. Ikaw ba ang gumawa ng report na yon? May karapatan ka bang magsalita dito? Ikaw. Ang Ginang Lee, walang kinalaman si Ang sa bagay na ito. Pakiusap, Ginang, maging mahabagit. Nagmamalasakit ka nga sa kanya. Nakakalungkot na bulag ang kanyang mga mata. Hayaang ang isang tao na may kadudadad ang karakter sa kumpanya ay nakasira sa reputasyon ng aking Lee Group. Ginang, naniniwala ako na pansamantala lang nagkamali si Ang Assistant Su ay mayroon ding sariling mga nakatagong paghihirap. Miss Bai, simple lang ang iyong pag-iisip. Laging iniisip ang kabutihan ng mga tao. Nakakalungkot na ang ilang tao sa likod ng mga pangyayat ay nagbabalak umakyat. Ginang, huwag po kayong mag-alala tungkol sa kasalukuyang krisis ng Lee Group. Ang aming pamilyang Bai ay handang magsagawa ng press conference upang ipahayag ang alyansang pangkomersyo sa pagitan ng ating dalawang pamilya at ibalik ang reputasyon ng Lee Group. Basta, Rogia, sabihin mo. Sisibayan kita. Basta't si Assistant Su ay handang humingi ng pampublikong paumanhit. Aminin ang kanyang immoral na pag-uugali. At hindi disenteng pribadong at lahat ng iskandalo ay walang kinalaman sa Lee Group. Sige, handa ako. Kung gayon, pakiusap, Assistant Su, sumama ka sa akin. Ang mukhang ito ay napakadelikado at malambot. Ngunit puno ito ng maruruming transaksyon. Ikaw pala, sino ang nagpakalat ng mga litrato? Hindi mahalaga. Iyon ay isang nakaraan na hindi mo mabubura. Dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar. Hindi ba, Assistant Su? Hengzi, pwede ka nang umuwi. Hindi tayo pwedeng magkasama. Pinilit ka niya, di ba? Tama. Ang naive mo pa rin. Hayaan mong sabihin ko sa... Impossible. Pera lang ang gusto ko. Hindi ganyan. 1-1, hindi ka ganyang klase ng tao. 1-1. Kawili-wili, para iligtas ang buhay niya. Magtatapos ka sa pagkamuhi niya sa iyo habang buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang dahilan. Ngayon, handa akong umamin ng kasalanan. Para lang kay Hengzi. Para kay Hengji. Sa tingin mo ba yung mga tao noon, alam na ngayon na siya ang CEO ng Lee Corp, hindi gagawa ng mas malala pa? Suwan. Masyado kang knave. Nakipag-ugnayan ka pala sa mga tao noon. Nabaliw ka na. Kung walang kooperasyon ng taong sangkot, saan mo sa tingin nang galing ang mga litrato? Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Assistant Su. Kung gusto mong tuluyan na siyang sumuko sa iyo, hindi naman siguro mahirap yun, di ba? Siya ang secretary na humihingi ng tawad ngayon, di ba? Narinig ko noong college, para sa pera, ibinenta niya ang katawan niya sa mga tao na naging dahilan para masira ang reputasyon ng Lee Corp. Huwag hayaang lokohin kayo ng kanyang maayos na anyo. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa pribado? Tara na. Ito na siguro iyon. Hengzi, nandito ka na. Nakita niyo na ba si Suwat? Malapit nang magsimula ang press conference. Saan siya nagpunta? Ginoong Lee, malapit nang magsimula ang press conference. Alam ko.
Ginang Lee, ang krisis na ito para sa Lee Corp ay dulot ng isang sekretarya na sex scandal. Paano tutugan ng Lee Corp? Narinig ko na ang sekretaryang ito ay assistant pala ni Ginoong Lee. Tutugan ba si Ginoong Lee sa chismis na ito? Mga ginoo at ginang ng press, ang aking fiancé ay abala sa mga gawain. Kaya hindi siya makakadalo ngayon. Salamat sa pagpunta. May inihandang tea break sa loob. Pakisuyong I enjoy. Matagal na naming naririnig na napakagalang ni Miss ngayong nakita ka namin. Totoo nga ang sabi nila. Ngayon, ang aming pamilyang Lee at Bay ay sama-samang nag-aanunsyo. Titiyakin ng aking Lee Corp na mabibigyan namin ang lahat ng paliwanag. Ang daming tao. Ang media ng buong bansa ay live dito. Talagang isang malaking okasyon ito para sa mundo ng negosyo. Nagtataka ako kung paano ipapaliwanag ng taong sangkot. Bakit hindi muna natin siya ay interview? Tara na, tara na. Ali, malapit nang magsimula ang press conference. Alam ko. Lee, nagkamali ako sa iyo noon. Ngayon, babawin ko ito para sa iyo. Alam ko. Kakaiba, ang taong sangkot ay wala dito. Hoy, hello, nakita mo ba? Ang sekretarya na dapat maglilinaw ng mga bagay ngayon. Hinahanap din namin siya. Anong sekretarya? Malapit na itong magsimula, pero hindi siya makita kahit saan. Exact. Saan kaya siya nagpunta? May nakakita kay Mr. Fang na dumating kanina. Ngayon wala na rin siya. Mr. Lee, sinabi ni Miss Bai na hindi siya darating, di ba? Oo. Tingnan natin. Bilisan, tara na. Lee, napakahalaga ng araw na ito para sa ating dalawa. Napakahalaga. 1-1. Kung handa akong dalhin ka palayo, iiwan mo ba ang kaguluhan ito sa likuran? Hindi ako handa. Bakit? Ang ginawa ko, wala namang mali sa pag-amin ito. Tungkol sa mga litrato ba ang sinasabi mo? Ako ang gumawa. Ang nangyari noon, alam mo naman talaga, hindi ba? Noong mga panahong iyon, ang nangyari noon ay tapos na. 1-1. Hanggat gusto mo, dadalhin kita palayo ngayon din. Ano? Iniisip mo bang gusto kong linawin ito? Dahil may nararamdaman pa ako para sa iyo. Dito. Meron ba? Gaya ng inaasahan, Assistant Sue, hindi ka pa rin talaga marunong makiramdam. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Dito. Anong ginagawa mo? Malapit nang magsimula ang press conference. Isang sex scandal. Siyempre, hindi ka nagsusuot ng damit para mas maganda sa litrato. Namimigay sila ng red envelopes doon. Narinig ko, napaka-generous nila ngayon. May tunog. Ang red envelopes ay para sa lahat ng makakakita. Pero ang ganitong sex scandal na ipapalabas sa buong bansa ay hindi mo nakikita araw-araw. Tara na. Lee, kung handa kang bigyan ako ng kaunting dangal, sasabihin ko sa iyo ang totoo tungkol sa nangyari noon. Sandali lang. Pag-uusapan natin mamaya. Butler Sue, gumawa ka ng liham pang abogado. Sabihin mo sa mga reporter at media na nakakaabala sa aking negosyo na pag-usapan ang mga pagkalugi na dulot nila sa panggugulo sa aking negosyo. Mr. Lee, pakiusap. Abala ka. Lumampas kami sa linya. Malapit nang magsimula ang press conference. Kailangan pa naming pumunta doon at magulat. Aalis na kami ngayon. Pakiusap, magpatuloy ka. Lumabas ka. Ano ang gusto mong sabihin sa akin kanina? Hengzi, bitawan mo ako. Gaya ng inaasahan. Iyan ang sasabihin ni Assistant Sue. Ayusin mo ang sarili mo sa loob ng 3 minuto. Ang palabas na ito, kailangan mong gampanan ng mahusay.
Ang pamilyang Lee, bilang isa sa tatlong pangunahing pamilya sa kabisera, ay malalim na nakikipag-partner sa pamilyang Bai ngayon. Ang aming halaga sa merkado sa hinaharap ay hindi masukat. Miss Bai, ang iyong engagement kay Mr. Lee ay para iligtas ang Lee Corp sa komersyal na antas. Ang pamilyang Bai ba sa bandang huli ay makikialam sa mga ari-arian ng Lee Corp. Siyempre, hindi ito purong komersyal. Kami ni Aheng ay palaging may magandang relasyon. At ang pamilyang Bai ay talagang hindi makikialam sa Lee Corp. Nang lumalaki ang negosyo ng pamilya, natural na mas mahirap pamahalaan ang puso ng mga tao. Kaya sasali ako sa Lee Corp bilang Vice President para sumali sa Lee Corp para pamahalaan ng maayos ang kumpanya para sa aking fiancé. Bihira para kay Miss Bai na maging kasing mapagbigay. Ngunit ang bida sa iskandalong ito ay tila wala rito. Oo, nasaan ang assistant mula sa iskandalo ng bed photo? Hindi kaya siya tumakas sa huling minuto. Suwan. Pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Siyempre hindi. Aheng, napakaabala mo. Paano ka nagkaroon ng oras para pumunta? Kung may magandang palabas, paano naman akong hindi pupunta? Narito ang lahat ngayon. Dahil sa mga chismis na kumalat nitong nakaraang 2 araw. Tungkol sa iskandalo ng assistant, tama. Tungkol sa bagay na ito, ang aking assistant ay may sasabihin sa lahat. Ikaw na ang magsabi. Magiging magkasama ba tayo magpakailanman? Mahal na bata, syempre, magpakailanman. Ano man ang mga pagsubok na ating kaharapin. Magiging magkasama ba tayo palagi? Ako, si Lee Henzi, ay nanunumpa sa langit, sa lupa. Nanunumpa sa mga bulaklak at bahagha. Na sa buhay na ito, si Suwan lang ang mahal ko. Ano man ang mangyari, tiyak na tatayo ako sa harap niya. Kung hindi, sana tamaan ako ng kidlat. Assistant Su, hindi ba ang sabi mo na ang pagtatago ng litratong ito sa iyong puso ay isang pasanin? At gusto mong aminin sa lahat? Pumunta kami rito para... Paumanhin? Ang aking assistant ay hindi sanay sa malalaking okasyon. Maaaring hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay. Hayaan mong kausapin ko siya sandali. Assistant Su, dahil ayaw mong umalis kasama ako. Kung gayon, tayo, magkasama. Mahulog. Sabihin mong mahal mo ako, at lulutasin ko ito para sa'yo. Hengzi, kailangan mo ba akong pahirapan ng ganito? Ang mga sugat sa iyong puso, ibabalik ko sa iyo, isa-isa. Salamat sa iyong pag-unawa, Pangulong Lee. Ako ang mananagot sa aking mga kilos. Tungkol sa partido na responsable para sa iskandalo na ito. Ang partidong responsable ay talagang hindi si Binibining Su. Ang may kagagawan ay hindi nga si Miss Su. May lihim na gumamit ang ulo ni Miss Su at ipinag-photoshop ito sa mga litrato ng iskandalo. Gusto nilang isabit ang Lee Corporation sa maruming tubig na ito. Kaya pala, isang pakana. Oo, ang pamilyang Lo ay nangunguna sa industriya ng disenyo, na-authenticate na nila ito, kaya walang duda. Sa testimonya ni Lu Xiao, at sa tulong ng pamilyang Bai, naniniwala akong ang media ay makakapagbigay ng katarungan sa Lee Corporation. Mukhang marami kang libreng oras, Lu Xiao, para makialam sa mga usapin ng pamilya ko. Siyempre hindi. Narito ako ngayon para ialok kay Miss Su ang posisyon ng chief designer sa kumpanya ng pamilya ko. Ang talento ni Miss Su ay kahanga-hanga at sayang lang na assistant siya sa opisina ng presidente. At pangalawa, sana bigyan ako ni Miss Su ng pagkakataon. Nahabulin ka. Salamat, Lu Xiao, sa pagtulong mo sa akin. Tungkol sa job offer. Hindi ko kayang magdesisyon ng mag-isa. Tungkol naman sa damdamin. Ang agenda ngayon ay linawin ng katotohanan. Tungkol sa mga personal na bagay, maaari natin itong pag-usapan mamaya. Ngayon, ibibigay ko ang entablado kay President Lee at kay Miss Bai. Kahit ano pa ang kailangan, magkano man ang gastos, gusto ko ang katotohanan sa likod ng mga litratong ito. Ngunit ang kumpanya ay mayroon pa ring ilang mga deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi tayo maaaring magpatumpik-tumpik. Hanggat hindi nalulutas ang usaping ito, wala nang iba pang mahalaga.
Naiintindihan. Bukod sa akin, walang ibang papayagang manakit sa'yo. Katawa-tawa, nahanap ko rin ang mga litrato. Ngunit isang hakbang na lang ay nahuli na ako. Lu Xiao, may utang na loob pa ako sa iyo. Miss Su, bakit hindi mo pag-isipan ng aking pangalawang alok? Susunduan kita mula sa trabaho bukas. Sana ay magkaroon ako ng iyong sagot. Hindi na kailangan bukas. Narinig ko nandito si Lu Xiao. Nasa ibaba siya. Diyos ko, hindi ba siya yung lalaking bida sa iskandalo? Kahapon inanunsyo niya sa buong mundo at ngayon lantaran na niyang hinahabol siya. Hindi nga sila nagpapakita ng pagmamahal ng ganito. Binibining Su, dumating na ako. Bumaba ka na kapag tapos ka na. Nagtataka ako kung anong paraan ang ginamit ng isang tao para makahanap ng ganito kagandang lalaki. Huwag mong sabihin iyan na iligtas niya ang reputasyon ng kumpanya. Sinabi ni Pangulong, kailangan ng tumpok ng mga kontratang ito bukas ng umaga. Hindi ito kasama sa deskripsyon ng trabaho ko. Huwag kang magpanggap dito. Kung may tapang ka, sabihin mo mismo sa Pangulo. Lu Xiao, pasensya na. Kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Mas mabuti pang umuwi ka muna. Binibining Su, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iniiwasan ako ni Binibining Su. Hindi nga siya kumakain. Lu Xiao, hintayin mo ako sandali. Dadaling kita para kumain ng masarap. Subukan mo ito. Wow! Talagang masarap. Hindi ko inaasahan na ang respetadong Lu Xiao ay magiging ganito kasimple. Kaya, kumusta? Iniis mo bang makilala pa ako ng mas mabuti? Heto, Ma'am, hindi ko ito in-order. ang boyfriend mo ang nag-order nito. Ang pagkakaroon ng ganito kabuting boyfriend ay tunay na biyaya. Dapat kong sabihin. Kung ang dalagang ito ay magiging kasintahan ko, iyon ang magiging biyaya ko. Enjoy your meal. Lu Xiao, para sa iyo, marahil isang mangkok ng mainit na lugaw o isang pagkain mula sa nagtitinda sa kalye ay isang bagong karanasan lamang. Ngunit ang ganitong uri ng bagong karanasan ay mabilis na lilipas. Paano kung sabihin ko na hindi lang ito bagong karanasan? Ito ba ay kapalaran? Hengzi, kailangan nating parehong umusat. Kung ang iyong pangalawang panukala ay nananatili pa, handa akong subukan ito. Talaga. Cheers! Anong pagkakataon? Dumating lang ako para maghatid ng dokumento. At nakasalubong kita ulit ang iyong espesyal na assistant. Ay naging kapansin-pansin kamakailan. Ako, bagong na-appoint bilang Vice President, baka hindi ko na kayang makasabay. Isa lang siyang espesyal na assistant. Malaya kang gumamit ng anumang titulo na gusto mo. Talaga. Hindi ba yun medyo sobra? Kung si Special Assistant Su ay gagawa ng maraming tungkulin, mapapagod siya. Ang Lee Corporation ay hindi nagpapanatili ng mga taong walang ginagawa. Kailan ka magsisimula? Heng, kailan mo gusto na magsimula ako? Bukas. Suwan, mag-enjoy ka sa iyong oras. Ang iyong mabubuting araw ay malapit nang matapos. Lahat. Ang hinaharap ng Lee Corporation ay pamumunuan ko bilang Vice President. Sana tayong lahat ay magtulungan para makapag-ambag sa grupo. Para sa mga may kahangahangang pagganap, ang iyong bonus ay magiging 10 beses. Ganyan talaga ang pamilyang Bay. Laging napakagastador. Tama, siya ay tunay na maharlika. Sa huli, magkakaroon ng mga gantimpala at parusa para sa mga nagpapabagal sa kumpanya. Huwag sisihin ang kumpanya sa pagiging malamig at walang awa. Ano ang sabi mo, Special Assistant Su? Gusto ko ang lahat ng sales figures para sa quarter na ito. Magkakaroon tayo ng pulong sa loob ng 10 minuto.
Nawalan ng kontrata na pinirmahan ko sa Xinyi Electronics. Bakit nawala ito? Ano, nawalan ka ng kontratang nagkakahalaga ng $100 milyong? Ano ang dapat kong gawin? Ang kontratang pinaghirapan kong pirmahan ay sinira ng isang tao. Iniisip mong bago lang ako, at madaling malinlang, di ba? Lahat ng deal na pinirmahan ko ay nasira. Sino ang niloloko mo? Maaaring ito'y tunog kakaiba. Pero nagsasabi ako ng totoo. Ganitong klaseng dahilan. Naniniwala ka ba dyan? At ikaw? Nawalan ng $100 milyong na deal. Lahat kayo, kanselado ang mga bonus nyo. Kanselado ang inyong annual leave. Magtatrabaho kayo buong taon nang walang pahinga. May mga anak akong sinusuportahan. At nawala na lang ang bonus. Suwan, sabihin mo naman. Lagi mong ginagamit ang iyong ganda para mangakit ng tao. At ngayon nadamay kaming lahat dahil sa iyo. Talaga pong pinirmahan ko. Ah, nga pala. May backup sa opisina ng presidente. Hintayin niyo lang ako. President Lee, may backup po ba kayo rito? Pwede po. Special Assistant Sue. Bakit ka nagmamadaling makipagkita sa akin? Tungkol lang ba dito? President Lee, alam kong may personal tayong issue. Pero, Special Assistant Sue. Oras na ng opisina ko. Umalis ka na. pero alas 5 na ng hapon. Pakiusap, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Mukhang sinusubukan ni Special Assistant Sue na gumamit ng ibang paraan para maabot ang kanyang mga layunin. Sa kasamaang palad, ang oras na ito ay hindi na magiging sayo. Kung tutulungan mo ako, Umalis ka. Huwag mo akong subukan. 1-1. Baka lumambot ako. Kasalanan ng isang tao, at lahat tayo ay kailangang magdusa. Paano mo nagawang bumalik? Hinihiling ko, na hindi na maging kasamahan ng isang tulad nito. Isama niyo ako. Sa totoo lang, ang sitwasyong ito ay may solusyon. Nakadepende lang ito sa kagustuhan ni Assistant Sue. anong solusyon? Gusto ni Director Wang mula sa board ng Xinyi Electronics na makipagtulungan sa kumpanya ni Bai. Bakit hindi ka, Assistant Sue, pumunta kapalit ko at subukang kumbinsihin siya? Baka, may pag-asa pa. Bagaman hindi angkop ang paggawa nito, at baka ako'y sisihin ni Director Wang. Para sa kapakanan ng kumpanya ni Lee. Tatanggapin ko ang paninisi. Ang bait naman ni MS, Bai. Suwan, bakit ka nagdadalawang isip? CJ, pupunta ako. Pero linawin natin ang isang Hindi ako kailanman tatakbo sa mga dapat kong gawin. Sana, isang araw, Bai, magawa mo rin ang pareho. Narinig ko na si Director Wang ay isang kilalang manyak sa industriya. Medyo mailap siya. Noong nakaraang taon, muntik na niyang mapilayan ng isang tao. Suwan, ito ang unang malaking regalo na ibinibigay ko sa iyo. Sana ay ma-enjoy mo ito ng husto. Ano? Sinasabi mong pumunta siya para makiusap sa matandang eskandalo na yon. Opo. Hoy, 1-1. Pupuntahan kita para sunduin. Nasaan ka? Lu Xiao. Maaaring mag-o-overtime ako ng husto ngayong araw. Pwede ba natin itong gawin sa ibang araw? Halika, uminom ka. One. Ang kumpanya natin ay may mga proseso. Hindi ako basta-basta makakagawa ng gusto ko. Director Wang, siguradong may paraan ka. Naglakas loob akong lumapit sa iyo sa pagkakataong ito. Parurusahan ko muna ang sarili ko ng 3 inumin. Tingnan mo.
Isang nasirang kontrata lang naman, di ba? Ano ang malaking bagay doon? Maliit na babae. Talagang nakakaawa ka. Tungkol sa parusa. Ipaubaya mo na sa akin. Ikaw, may mali sa alak. Hindi tama. Malinaw na nag-iingat ako sa lahat ng oras. Maliit na babae. Sobrang dami mo nang nabasang nobela. Ang ganda ng alak na ito. Hindi ko kayang lagyan ng gamot. Ito ang lasa, inihanda para sa iyo. Matindi. Nakakabaliw. Gusto mo ba? Gaano pa katagal? Mr. Lee, may traffic control sa unahan. Wala bang ibang daan? Talagang wala ng ibang daan. Hindi. Huli na. Maliit na babae. Takbo. Mas masaya kapag gumagalaw ka. Galaw. Nabangga ng kotse ang taong ito. Malubha ang kanilang pinsala. Kailangan natin silang dalhin agad sa ospital. Mr. Lee, Mr. Lee. Ayos ka lang ba? Mr. Lee. Galaw. Ikaw ang gumalaw. 1-1, hintayin mo ako. Hengzi, ililigtas mo ako. Sino yan? Sa ganitong oras, sinisira ang magandang oras ko? Umalis ka. Mr. Lee. Huwag kang magalit. Anong problema? Isang sekretarya lang, hindi mo kaya siyang iwanan? May makakatulong ba sa akin? Ay, iligtas niyo ako. Tulong. Mr. Lee. Sabihin mo sa ospital na baliin ang binti niya. Opo, sir. Paano mo nagawa yan? Aba, isa rin akong direktor ng kumpanya. Hindi ako naniniwala na kaya mong takpan ng langit gamit ang isang kamay. Kung may gusto kang sisihin, ito ay dahil nakipag-ugnayan ka sa taong hindi mo dapat. Kung may sasabihin ka pa, kukunin ko ang buhay mo. One. Hengzi, ikaw ba yan? Sana ikaw nga. Hengji, Mama, hindi ako makahinga. Nasaan ka? Sa totoo lang, noon pa man. Hengji, namamatay na si Mama. 1-1, hintayin mo ako. One. Gising ka na. Ikaw pala. Kaya ikaw pala ang nagligtas sa akin. Kung magustuhan mo, bibisita ako sa iyo araw-araw simula ngayon. Sige, Nay, ano ang nangyayari? sumasakit ang dibdib ko. Kung hindi bumisita sa akin si MS, bye. Namatay na sana ako sa bahay nang walang nakakaalam. Sa pagkakaroon ng masiglang vice president na kasama mo, hindi mo na ako kailangan, di ba? Tigil. Huwag mong isipin na ang mga pangyayari ngayon ay nagkataon lang. Kung hindi sinabi sa akin ni MS, bye. Wala pa rin akong alam. Ang iyong babaeng sekretarya ay matagal nang may kinalaman kay matandang tuso na si Wang. May isang tao, para kumapit sa sugar daddy ginamit ka, bilang baitang. Ang nanay ni Wanwan, at si Director Wang. Ginagamit ko ang lahat ng aking impluensya para makahanap siya ng blind date pero nagreklamo siya tungkol dito at doon. Umalis ka. Nahihiya ka, di ba? Sinasabi mong si Director Wang kahit medyo matanda, ay mayaman. Hindi mo ba gusto ang pera? Noong kolehiyo, hindi ba lahat para sa pera? Nainiwan mo ang iyong dating kasintahan. Suwan, hindi na ako magiging malambot ang puso, kaya ginawa mo lahat ito. Para maawa ako sa'yo. Sweetie, nakabalik ka ng walang pinsala. Huwag mong sabihin yan. Noong una, ang perang pabuya na ito ay para sa iyo sana. Sayang. Mapupunta na naman sa iba. Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Bago ito, labis kang naapi.
Kaya ang kontrata ay talagang sinira ng isang tao. Ano ang sinabi mo? Kung ako, palagi akong patas. Kilala mo ba ang security captain? Ang kasintahan ko, sinabi niya, nakakita siya ng tao sa desk mo, pero, nasira ang video kinabukasan. Itigil mo na ang pagtatanong. Sino siya? Lahat ito ay sensitibong impormasyon. Pero kung gusto mong sabihin ko, kailangan mong ibigay sa akin ng perang pabuya. Sige na. Ang driver ni Mr. Lee. Narinig ko na si Mr. Lee at si Director Wang ay magkaibigan sa negosyo. Sino ang nasa likod nito? Hindi ko na kailangang sabihin, di ba? Impossible. Hindi ako naniniwala. Miss Suo. Pasensya na, Miss So. Talaga bang kinunan nila ng video ang nanay ko? Hengzi, ikaw ba talaga ang nasa likod nito? Lee, ang 100 milyong kontrata ng Xingyi Electronics ay nalagdaan na. Gayon din, nagpa siya akong mag-resign. Narito si Assistant Su para sabihin sa akin na ginamit mo na ang Lee Corporation bilang stepping stone. May mas malaki ka ng backer. Na maaasahan, tama ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang sekretarya. Matagal nang may kinalaman kay Old Man Wang. May isang tao, para makahanap ng sugar daddy ginamit ka bilang stepping stone. Ano ang ibig kong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Dapat alam mo na. Ano bang espesyal sa matandang yon? Opo, Lee. Hindi ba't pamilyar ka kay Chairman Wang? Ikaw ang dapat nakakaalam, hindi ba? Binatang Lo, hindi ka pwedeng pumasok. May mahalagang ginagawa ang CEO. Ano ang mahalaga? Bawat araw alas 5 ng hapon, kailangan pumunta si Guan sa opisina ng CEO. Guan. Kung may magbabanta sa'yo, huwag kang matakot. Nandito ako. Guan, ayos ka lang ba? Hindi mo sinasagot ang telepono mo pagkatapos ng trabaho. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Young Master Lu, ano ang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nandito ako para sunduin si Guan. Ano, nakita mo na ba siya? Nandito lang siya. Hayaan mo na. Young Master Lu, hindi ka dapat umakyat. May mga bagay. Mas mabuting hindi na malaman. Miss Bai, kung may gusto kang sabihin mo na lang. Sige. Young Master Lu, ikaw ay isang prangkang tao. Alam mo, kami ni Aheng ay hindi pa nagkakaroon ng kasal. Lahat dahil sa isang Sinasabi mo ba? ang itinuturing mong pinakamabait na girlfriend. Alam mo, ang opisina ni Mr. Lee, alas 5 ng hapon, siya lang ang pwedeng pumasok. Guan. Nag-resign ka at iniwan mo ako. Lahat dahil sa kanya. Tama ba? Nag-resign ako. Hindi dahil sa iba. Guan. Kahit ano pa ang nangyari. Basta sabihin mo lang. Maniniwala ako sa'yo. Paalisin niyo siya. Hindi. Kung hindi siya alis, kayong dalawa, kahit saan pa sa dulo ng mundo. Hindi ko kayo pakakawalan. Suwan. Alam mo ang aking kakayahan. Young Master Lu. Guan. Alam kong nandyan ka. Kumusta ka? Young Master Lu, pakiusap umuwi ka na. Ayos lang ako. Guan. Imposible. May dahilan ka, di ba? Sabihin mong hindi mo siya mahal. Young Master Lu. Mabuti kang tao. Pero, pasensya na. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nagpapasalamat ako na iniligtas mo. Pero, hindi tayo para sa isa't isa. Guan. Tatanungin kita ng isang huling beses. Seryoso ka ba? Ang puso ko ay hindi na kayang maglaman pa ng iba.
Noong iniwan mo ako noon, umiyak ka ba ng ganito? Hindi mo lang alam. Wala kang alam. Wala akong alam. Ang alam ko lang, ang minahal ko ay sinalubong ng pagtataksil. Guan-guan. Dahil ba, wala akong nagawa, na naglakas loob ka. Naiwanan mo ako ng ganyan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawala. Hengzat, pakiusap. Pakiusap. Huwag kang aalis. Guan-guan, ikaw. Paano ito ang una mong beses? Noong una, hindi ba't dati ka nang? Nakikiusap ako sa iyo. Pakibitawan mo ako. Sinabi ko sa iyo, ang buhay at kinabukasan ng batang iyon ay nasa iyong mga kamay. Nangako ka sa akin. Bawal mo siyang hawakan. May oras ka pa para alalahanin ang mayaman na ito. Mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ang iyong sarili. Makakalagpas ka ba ngayong gabi? Huwag kang magkunwaring patay. Papapatayin kita. Hindi ito magtatapos sa pagkamatay ng isang tao, hindi ba? Nakaka-intense ito. Hengzat, nawala na ako sa sarili ko. Mula ngayon, wala nang posibilidad para sa atin. Parang dati, walang nangyari. Guan-guan, dahil hindi mo ibinenta ang sarili mo para sa pera, bakit ka pumayag pumunta sa... At bakit? Nagsinungaling ka sa akin ng napakaraming tao. Guan-er, naghahanap na naman sila sa atin. Sabi nila, naniningil sila ng luma at bagong utang. Ano, kailangan ko pa bang pumunta mismo para matuto ka ng leksyon? Ikaw pala. Ellie, mayroon akong importanteng bagay. Pwede mo ba akong palabasin saglit? Guan-guan, ano ang hindi mo masabi sa akin? Hindi. Hengzat. Pwede mo ba akong bigyan ng espasyo? Guan-guan, sana. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo. Aray, masakit ba? Nanay, ayos ka lang ba? Tingnan mo kung gaano ako nabugbog. Aray. Ang kapatid mo ay humiram lang ng pera para sa kasal. Pero dumating ang mga nagpapautang at sinimulan akong bugbugin. Wala ako dito. Paano mo nagawang basta-basta? Halughugin ang mga gamit ko. Huwag mong isipin na hindi ko alam, sabi ng pinuno. Ikaw ang may utang na loob sa kanya. Kaya pagkatapos ng lahat ng taon na ito, patuloy niya tayong hinahabol. Dahil, Ako ang sinisisi mo. Kung hindi ka lang sana nakautang ng malaki noon, paano ako mapapasama sa kanya? At paano ko? Itinulak palayo ang pinakamamahal ko? Ako ba ang sinisisi mo? Hindi ko na ba nagawa lahat para sa pamilyang ito? Hindi ka ba pwedeng tumulong kahit kaunti? CJ, ako na ang bahala dito. Pero, simula ngayon, tapos na tayo sa isa't isa. ate, gagawin mo talaga to? Kapag kumalat yan, pagtatawanan tayo ng mga tao. Tama, pinalaki kita ng ilang taon. Hindi mo ba alam yan? Ma, kuya, isang beses ko lang to sasabihin. Dahil naglakas loob akong hamunin ang pinakamasamang tao, hindi na ako matatakot sa kahit ano o kahit sino pa. Hoy, ikaw. Alice, lumayas ka dito. Sige, aalis na kami. Basta tanggalin mo ang demonyong yan. Pantay na tayo. Tara na. Nakakainis talaga. Talaga namang lumaki na ang ulo niya. Guan-guan, ano? Talaga ang nangyari sa'yo? Magkasama na tayo. Simula ngayon, ere-record ko lahat ng sweet moments natin. Ngayon, ang araw na nahulog ako sa impyerno. Kung maganda ang performance mo ngayon, pantay na tayo. At bibigyan pa kita ng pera. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Siguradong babayaran kita. Ano, nagdadalawang isip ka?
Yung gwapo mong kasintahan. Nanonood sa likod, alam mo. Narinig ko ang pamilya niya ay nakaayos na para umalis siya sa ibang bansa. Isang mayamang binatang may magandang kinabukasan. Hindi. Kunin mo sa akin kung kinakailangan. Wala siyang kinalaman dito. Kung gayon, makikita natin kung paano ka gagaling mamaya. Ngayon ang araw na nahulog ako sa impyerno. Malaki ang utang ng pamilya ko. Sabi ng nagpapautang kung hindi ako susunod. Sasaktan niya ang pinakamamahal ko. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Hengzi, pasensya na. Mahal kita. Mukhang gusto talaga ni Assistant Su. Ito. Assistant Su, galingan mo. Sa ganitong paraan, may iwan ko ang pinakamaganda. Para sa aking kasintahan. Silly, tapos ka na bang Siyempre. Hindi pa. Sapat na ba yan? Sapat na ba para bilhin ka ngayong gabi? Kung gayon, sabay tayong mahulog. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Hengzi, patawad. Mahal kita. Guangguang patawa, kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Guangguang, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong magbayad ako sa mga kasalanan ko. Hengzi, patawad. Mas mabuti ito para sa ating dalawa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Guangguang. May gusto akong sabihin sa'yo. Silly, pwede ba natin tong pag-usapan sa opisina? Hindi, kailangan kong sabihin ngayon. CEO Lee, baka dapat kang maging. Dahil sa ngayon, may mahalagang bagay kami ni Guangguang. Guangguang, gusto mo bang pakasalan mo ako? Alam kong medyo biglaan ito. Pero, mula nang unang makita kita, alam kong gusto kong makasama ka habang buhay. Seryoso ka ba? Hindi pa ako naging kasing seryoso nito. Kaya, papayag ka bang pakasalan ako? Diyos ko, proposal ba ito? Sa totoo lang, bagay naman sila. Opo. Guangguang. Nagluloko ka lang, di ba? Hindi ba? Paumanhin, CEO Lee. Naniniwala akong ang aking fiancé ay may karapatang pumili ng malaya. Guangguang, huwag kang pumayag sa kanya. Nagkamali ako, tunay na nagkamali ako. Ang aking umiiyak na babae. Mula ngayon, hindi ka na muling iiyak. Hengzi, hindi na kita pabibigatin pa. Mula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. At magiging mga Ang bilis. 3 araw na lang ang engagement banquet. Sa ganitong bilis, baka tayong 4, ay pwede pang magkasabay ang mga kasal natin. Umalis ka. Ano? Pakiusap, umalis ka na. Miss Bay, ang relasyon natin nitong lahat ng panahon ay para lang sa mga magulang natin, isang palabas. Alam mo yan, di ba? Ikaw. Talaga bang makikipag-away ka sa akin ng tuluyan dahil sa kanya? Nagkakamali ka, hindi lang ngayon, kundi noon, ngayon, at sa hinaharap sa puso ko, siya pa rin ang una. Ngayon, pakiusap, umalis ka na. Ikaw. Gusto kong ikaw mismo ang bahala dito. Siguraduhin mong wala siyang mapagtataguan. Sa engagement banquet sa 3 araw. Masusunod. Suwan. Luma at bagong sama ng loob. Lahat yan, pagbabayaran natin. silly.
Guangguang. Huwag mo siyang pakasalan, nakikiusap ako. Siuli, sinasabi mo yan sa fans ng iba. Sa tingin mo ba ang kopya? Siuli. Guangguang. Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong mali talaga ako. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na magbayad puri sa mga kasalanan ko. Kung may oras ka, Siuli, pwede kang pumunta. Naghihintay ang aking fan. Aalis na ako. Gusto mong umalis? Kung gayon, aalis ako. Ito ang utang ko sa'yo. Hengzi. Noong nakaraan, ikaw ay nakipag-engage. Sa iba. Ngayon, ikakasal na rin ako. Pagkatapos ngayon, wala na tayong ugnayan. Sofia, ano ang iniisip mo? Wala. Halika na. Ang dalawang ito ay mga kaibigan ko, at ito ang aking kasamahan. At ito ang aking minamahal na kasintahan. Sofia. 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 Hindi mo paniniwalaan, pero si Lucas natin ay kilalang hindi interesado sa mga babae. Oo, noong nasa kolehiyo pa. Paano kayo nagkakilala? Kami. Hoy, anong nangyayari? Inilalantad mo ang lahat ng sikreto ko. Pagdating mo pa lang, paano kami nagkakilala ay sikreto? Assistant Sofia, sino ang hinihintay mo? Hindi mo talaga iniisip na darating pa siya pagkatapos. Masaktan ng ganito, di ba? Kung darating siya o hindi ay problema namin, at hindi mo pakialam. Ikaw. Sino mang makapagpapalabas ng sigaw niya ngayon, ay gagantimpalaan ng malaki. Noong kolehiyo, pinagsakripisyo mo ang babae mo sa ibang lalaki at ngayon, hinahayaan mo siyang magpakasal sa ibang lalaki. Wow, ang bait mo naman. Tama. Kung ako yon, gagawin ko rin. Noon, sinaktan mo siya. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Nakakatawa. Akala mo kaya mo akong labanan? Alam mo ba kung gaano ko siya pinaglaruan noon? Nagkakamali ka. Hindi niya ako kailanman pinagtaksilan. Mula ngayon, hindi mo na siya muling madudungisan. Bugbugin sila hanggang mamatay. Halik, halik, halik. Huwag kayong tatayo lang dyan, pumatake kayong lahat. Halik, halik, halik. Ang minamahal mo ay malapit ng maging masaya at kontento, habang ikaw, pupunta ka sa impyerno. Guangguang, dapat masaya ka. Maging masaya ka magpakailanman para sa akin. Guang-guang. Lu Xiao, napakabuti mo. Pero pasensya na. Hindi. Guangguang, nandito ka. Hengzi. Bilisan mong umalis dito. Sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwanan muli. Bakit ka napakautal? Bakit ka nasasangkot dito? Maaari ka sanang magkaroon ng magandang kinabukasan. Guangguang, alam mo ba? Ang mundo na wala ka ay parang impyerno kahit na paraiso. Ang mundo na kasama ka, kahit impyerno ay paraiso. Hindi na tayo maghihiwalay muli, okay? Guang-guang. Hindi mo pa rin siya makalimutan, di ba? Tulungan mo na. Naiinis na ako. Kung mamamatay kayo, mamatay kayo. Tapos na akong makipaglaro sa
Mabulok kayo sa kulungan. Young Master Lu, pasensya na, kami. Alam ko. Hindi mo na kailangan sabihin ng kahit ano. Salamat. Sana makahanap ka rin ng taong lubos mong mamahalin. Hengzi, dadalhin kita sa ospital. Teka, bago yan, may iba pa tayong gagawin. Nanay, kung hindi dahil kay Suwan, hindi ako magpapakasal sa iba. Nay, dapat na kayong mag-mature, ikaw at ang kapatid. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Walang utang na loob sa pagitan natin. Pwede na ba tayong pumunta sa ospital ngayon? Kung ano ang gusto ng asawa ko.